Tara na mga bata, ilagay na muli ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang bahaghari. Ang aralin ay tiyak na gagaan kung atin itong sisimulan. 1, 2, 3, tayo nang matuto Filipino sa ikatlong baitang. Sa araw na ito, matututuhan ninyo ang kasanayan tungkol sa paggamit ng mga bahagi ng aklat sa pagkuha ng impormasyon. May mga gawain akong inihanda para sa inyo upang mahasa ang inyong kaalaman tungkol dito. Mga kabahaghari, halik kayo, pasukin natin ang mundo ng libro. Subukin nga natin ang inyong mga kaalaman. Maglaro tayo mga bata. Mayroon akong mahiwagang kahon dito. Tukuyin kung anong bahagi ng aklat ang ipakikita ko. Bilang 1, ito ay bahagi ng aklat na nakasulat ang mga paksang tatalakayin. Pabalat, talaan ng nilalaman. Ang tamang sagot, talaan ng nilalaman. Magaling, 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 magaling. Tunghayan natin ang susunod na ipahuhula ng kahon. Ito ay bahagi ng aklat na may nakasulat na kahulugan ng salita. Index o glossary. Bigyan nyo nga ng wow na wow ang inyong sarili kung ang sagot ninyo ay glossary. Ito naman, tingnan ko nga. Ito ay bahagi ng aklat na nakasulat ang pamagat ng aklat. Paunang salita, pahina ng pamagat. Mahusay dahil ang sagot mo ay pahina ng pamagat. Ang gagaling ninyo! Subukin ko nga kayo dito. Ang bahagi ng aklat na nakasulat ng paalpabeto ang mga nilalaman o paksa ng aklat. Index o glossary. Ang sagot ay index. Napakahusay. Panghuli, ang bahagi ng aklat na nagsisilbing proteksyon nito. Glossary, pabalat. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili kung ang sagot ninyo ay pabalat. Ang huhusay nyo naman. Noong kayo ay nasa ikalawang baitang, tinalakay ninyo ang bahagi ng aklat. At bilang pagbabalik-aral, binalikan natin ito sa pamamagitan ng isang pagsasanay. Tunghayan nating muli. Talaan ng nilalaman. Bahagi ng aklat na nakasulat ang mga paksang tatalakayin. Glossary. Bahagi ng aklat na may nakasulat na kahulugan ng salita. Pahina ng pamagat. Bahagi ng aklat na nakasulat ang pamagat ng aklat. Index, ang bahagi ng aklat na nakasulat ng paalpabeto ang mga nilalaman o paksa ng aklat. At pabalat, ang bahagi ng aklat na nagsisilbing proteksyon nito. Maglalaro tayo mga bata. Hulaan ninyo kung anong bahagi ng aklat ang nasa kahon. Tumpak! Ang tamang sagot ay katawan ng aklat. Sunod naman. Mahusay! Dahil ang sagot ay karapatang ari. Tingnan naman natin ito. Nakakatuwa dahil nakuha mo ng tama. Bibliography. At panghuli,
Paunang salita. Wow! Ang huhusay talaga! Mga bata, narito tayo ngayon sa Silid Aklatan. Magbabasa tayo ng kwento. Napakaraming aklat na naririto. Tiyak kong mabubusog ang ating mga mata at isipan sa mga aklat na naririto. Samahan ninyo akong isa-isahin natin ang bahagi ng aklat na narito sa aking harapan. Ang aklat ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Pabalat, ang pinakaharap ng aklat na nagbibigay proteksyon sa aklat upang hindi madaling masira. Makikita rito ang pamagat ng aklat. May matingkad na larawan upang makatawag pansin sa mambabasa. Pahina ng pamagat. Dito nakalagay ang pangalan ng aklat at pangalan ng may akda. Karapatang ari. Makikita ang taon kung saan at kailan inilimbag ang aklat. Paunang salita. Nakasaad ang mensahe ng may akda para sa kanyang mambabasa. Nakalagay rin dito ang mga kapaki-pakinabang na dulot ng aklat sa mga gagamit nito. Talaan ng nilalaman. Makikita ang listahan ng mga paksang tatalakayin sa aklat. Katawan ng aklat. Ang pinakamahalagang bahagi ng aklat. Dito mababasa ang nilalaman o paksa ng aklat. Palahulugan o glossary. Malalaman ang kahulugan ng mga mahihirap na salita na ginamit sa aklat. Nakaayos ang mga ito ng paalpabeto para madaling makita ng nagbabasa ang salita. Bibliography. Nakatala ang pangalan ng manunulat at aklat na pinagkunan ng may akda ng ilang mahahalagang impormasyon. Index. Makikita ang talaan ng mga paksang nakaayos ng paalpabeto at pahina kung saan ito matatagpuan. Nagagamit ang iba't ibang bahagi ng aklat sa pagkalap ng impormasyon. Mainam ang palaging pagbabasa nito dahil nagdaragdag ito sa ating kaalaman. Nararapat lamang na pag-ingatan at alagaan ito. Ating tuklasin ang mga aralin, isipin, limiin, at suriin. Bawat takda ay ating gawin nang maluwag sa ating damdamin. Ayan! Nalaman nyo na ang aklat ay may iba't ibang bahagi at nagagamit ito sa pagkalap ng impormasyon. Mayroon akong inihandang gawain upang matunghayan natin kung talagang naiintindihan ninyo ang ating aralin. Para sa inyong panuto, suriin ang mga larawan at sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Bilang 1. Ano ang magiging pamagat ng aklat kung titignan ang larawan? A. Ang mga kulay ng bahaghari. B. Ang masayang alapaap. C. Ang makulay na ulap. Ang tumpak na sagot ay titik A. Ang mga kulay ng bahaghari. Pangalawa. Ano ang paksa ng aklat kung titingnan ang talaan ng nilalaman? A. Bahaghari. B. Kulay. C. Asul. Magaling! Nakuha mo ang tamang letra ng sagot. B. Kulay. Ikatlo.
Anong bahagi ng aklat ito? A. Index, B. Pabalat, C. Karapatang sipi. Aba, ikaw na! C. Karapatang sipi. Ika-4. Sa anong mga pahina mababasa ang paksa tungkol sa mga bughaw? A. Pahina 45 hanggat 48. B. Pahina 60 hanggang 65. C. Pahina 11 hanggang 19. Nakakahanga ka! Titik C. Pahina 11 hanggang 19. At bilang 5, anong bahagi ng aklat ito? A. Pabalat, B. Karapatang sipi, C. Katawan ng aklat. Wow! Tama ka na naman! Ang sagot ay C. Katawan ng aklat. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng siksik, liglig at umaapaw ng ngiti kung lahat ay nakuha ninyo ng tama. At kung hindi naman, huwag mag-alala at huwag ding mangamba dahil nandito ako, pati ang mga kasama ninyo sa bahay upang umalalay. Marami pa tayong gagawin. Paalaala mga bata, ang aralin ay hindi lamang tinatandaan. Bagkus, ito'y isinasa puso at pinag-aaralan. Nang sa gayon mga bata na isa sa pamuhay natin ito. Isa-isip natin, ano-ano ang iba't ibang bahagi ng aklat na makatutulong sa pagkuha ng mga impormasyon. Ang mga bahagi ng aklat na ginagamit sa pagkuha ng impormasyon ay pabalat, pahina ng pamagat, karapatang sipi, paunang salita, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, kalahulugan o glossary, bibliography, at index. Ang huhusay ninyo talaga! Ngayong nalaman na ninyo na nagagamit sa pagkuha ng impormasyon ng iba't ibang bahagi ng aklat, nawa ay magkaroon kayo ng kawilihan sa pagbasa nito. Gayon din, pag-ingatan at pangalagaan ng aklat dahil malaki ang pakinabang nito sa bawat isa sa atin. Hindi pa tayo tapos mga bata. Marami pa tayong gagawin. Isagawa nga natin ang pagsasanay na ito. Panuto. Isulat ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa sagutang papel. Bilang 1. Ano ang pamagat ng maliit na aklat? A. Ang bata. B. Filipino. C. Batang may pangarap. Mahusay dahil nasagutan ninyo ng tama. Titik C. Batang may pangarap. Bilang 2. Anong bahagi ng aklat ang iyong nakikita sa mga larawan? A. Index, B. Pabalat, C. Glossary. Tumpak! Letrang B. Pabalat. Ang tamang sagot. 3. Anong larawan ang makikita sa mga aklat? A. Inay, B. Ama, C. Bata.
Kung sinagot mo ay titik C, bata, ikaw ay tama. Ika-4, ano ang pamagat ng aklat na may makapal na pahina? A, ang bata. B, mga kwentong pambata. C, batang may mga pangarap. Kuha mo ang tumpak na sagot. Letrang B, mga kwentong pambata. Bilang 5, pareho ba ang mga pisikal na anyo ng dalawang aklat? Bakit? A, oo, dahil pareho silang may pamagat. B, hindi, dahil magkaiba ng laki ang bawat aklat. C, siguro, dahil pareho silang may guhit sa pabalat. Aba, nakakabili ba? Nakuha ninyo. Titik B. Hindi, dahil magkaiba ang laki ng bawat aklat. Yan ang tumpak na kasagutan. Wow! Grabe talaga! Ang huhusay ninyo! Ito pa mga bata, tayahin natin ang inyong natutuhan. Panuto. Tukuyin ang bahagi ng aklat na inilalarawan sa bawat bilang. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Una, pahina at paksa ng mga aralin. A, pabalat. B, paunang salita. C, talaan ng nilalaman. Ang sagot ay C, talaan ng nilalaman. Pangalawa, nilalaman ng buong aklat. A, index. B, glossary. C, katawan ng aklat. Iyan na ba ang pinal na sagot mo? Kung iyan, magaling ka dahil letrang C, katawan ng aklat, ang tamang sagot. Ikatlo, maliit na diksyonaryo ng aklat. A, glossary. B, pamagat. C, bibliography. Magaling! Titik A, glossary. Ika-4, pahinang naglalaman ng mensahe ng may akda. A, pabalat. B, paunang salita. C, talaan ng nilalaman. Napakahusay dahil ang sagot ay B, paunang salita. Bilang 5, takip ng aklat na karaniwang matingkad ang kulay. A, index. B, pamagat. C, pahina ng karapatang ari. Ang sagot ay B, pamagat. Para sa panapos na gawain natin sa araw na ito, panuto. Basahin ang mga pahayag. Isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung ito ay wasto at mali naman kung hindi wasto. Bilang 1, mababasa sa talaan ng nilalaman ang taon kung kailan nailimbag ang aklat. Ikalawa, sa talahulugan, makikita ang mga kahulugan ng mahihirap na mga salita. Ikatlo, makikita sa pabalat ang pangalan ng sumulat at lumikha ng larawan ng aklat. Ika-4, sa katawan ng aklat, mababasa ang iba't ibang uri ng mga kwento,
teksto o mga gawain. Ikalima, sa karapatang ari, mababasa ang mga paksa at mga pahina na nasa loob ng aklat. Mga bata, nawa ay naisaisip at naisapuso ninyo ang aralin natin sa araw na ito. Lubos akong masisiyahan, pati na rin ang inyong mga magulang at ang mga taong tumutulong sa inyo kung ito ay isa sa buhay ninyo. Isang makabuluhang oras ang sa atin ay nagdaan. Siksik, liglig at umaapaw na kaalaman. Dito lamang yan sa Wika at Panitikang Filipino sa ikatlong baitang. Ito ang inyong Teacher B na nagsasabing, huwag maligalig, maging mapanalig. Ilagay ang ngiti sa inyong mga labi dahil ang buhay ay isang bahaghari. Hanggang sa muli!